Quick scalp kay Kite from 4 hours down to 1 minute. So kung napanood niyo yung video ko sa YouTube, ito yung target ko at saka yung all-time high. So currently, bullish Kite dito hanggang dito. Pero ito, papasukin ko ng refinement hanggang dun lang sa all-time high niya. And tignan natin kung gaano kalaki yung RR na pwede natin makuha. 15 minutes. Mapapansin niyo dito na meron tayong option na pumunta dito si price at saka dito. Pero dito, dahil nag-react na tong price ng pabullish, dito na tayo papasok. Hindi na tayo mag-aantay dito. Kasi short lang naman yung trades natin. So, pasukin ko to sa loob. 1 minute, makikita nyo dito na meron akong position around here. 0.22754. Dito ko nakuha yan sa yan. Okay? Pag nag-position ako dyan, ang SL ko lang dito, 1 minute to na-targeting ko yung previous high. Ito yung previous high. So, 15.26 RR. Di ba? Konti lang. Diyan lang yan sa trade na yon. So, hindi pa ito natatapek. May limit na ako dyan. And if ever si price, chinek ko ulit sa 15 minutes, nag-offer naman siya, ay 5 minutes pala. Nag-offer naman siya ng ganito. 1 and 2. So for sure dito merong order block, pero hindi ko 'yan papasukin sa lower time frame. Ta-try ko dito. So, babasahin natin para malaman natin. 1 minute. Ito yung sinabi kong order block na in-offer pero hindi natin papasukin kasi hindi naman siya order block dun sa 5 minutes. Ito talaga yung UBI. So, nag-sweep, order block, nag-shift, and dito nag-start yan. So, tingnan nyo pag pinasok ko ito ng position. Here, SL ko dito sa invalidation. Yan, okay. Diyan nangyari yung change of character. Ito. Tapos, sa targeting ko yung same target sa taas. Ayan. So, tingnan nyo to. 30.83 RR. Okay? So, ililimit ko yan. 0.23027. Wait lang. Sa Bitonix tayo. Yan sa Bitonix. 23017. SL ko dito. So, malamang, pag na-SL to, ayan, na-hit na to, ng, ano ba SL ko? 0.22964. Ibig sabihin, cancel tong, tapos tong trade na to. And TP. O, 37 RR. Nagulat ka, unrealistic. Wait mo hanggang matapos tong trade na to. Ayan na. May SL yan ha. So, it means itong video na to, pag na-hit nyo yung 22964, may SL ako. Hello, so what is an update sa trade natin na 37 RR? So hi, welcome again dito sa second video. This is 1 day time frame kay Kite and 4 hours, sabi ko 4 hours down to 1 minute iti-trade natin. And currently, yung setup na yon nandito lang yun sa loob. Papasukin natin. From the previous video, punta tayo 15 minutes, pinakita ko sa inyo na yung setup ko is ito yung first and ito yung second. Makikita niyo dito yung ganda ng reaction down to 1 minute kasi napanood niyo naman yung first video, then ito na yung second video. So punta muna tayo dun sa trade natin which is yung 30.83 RR. So bakit dun sa first video ang nakita niyo is 37 RR? Dahil hindi ko yun na-set up sa Bitonix. Yung chart natin is galing siya sa Binance. So, ito yun. Yan. Galing sa Binance yung 30.83 RR. So, ang ginawa ko, tinrade ko siya sa Bitonix. Ito, Binance. Pumunta ako sa Bitonix. Doon ako nag-trade ng setup. Same setup. Bitonix tayo. Ano, walang Bitonix? Yun. So, ito yung setup na yun.
At nakakuha ako ng 37.6 RR. Yan na, malinaw yan kasi pinakitahan ko kayo ng SL na pag na-hit niya yung SL, matatalo tong trade na to. So, down to 1 minute or 5 minutes, makikita nyo yung ganda ng reaction, single candle. 1 minute tayo. So, yan. I-recap ko kayo na ito yung nakita kong order block sa 5 minutes pero hindi ko tinake. Ang tinake ko is ito. And yung SL is previous low. Ano yung confluence ko? Itong candle na to nakatake ng liquidity. Take lahat. Tapos, syempre, within that area, zoom in ko. Take niya lahat ng liquidity na to, biruin nyo uptrending, tapos biglang take ng liquidity. Most likely, dito pa yan nag-tap kung maaabutan mo. So, yan yon. Then, nag-create siya ng change of character dito. Kasi dyan ka lang naman maghahanap na, within this low hanggang dito sa high, dyan ka lang maghahanap ng change of character. And nangyari yan dito. So, valid yung order block natin sa 1 minute. Tapos, nagkaroon siya ng impulse, yung imbalance, and nagkaroon siya ng shift. So, bakit hindi ko tinig tong trade na to, itong order block dito, which is valid din naman, nakatake din ng liquidity. Kasi wala yan sa 5 minutes. Balikan nyo lang doon sa first video kung hindi sa inyo malinaw. Ngayon, ito yung single tap execution. So, biruin nyo, tinapik lang ng market, yung ganda ng entry natin. No? Tinapik to. Pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-refine. Yung cross arrow ko, itututo ko dito sa candle na to. And tingnan nyo yung high, itong high. Basahin nyo itong high. Kung ano yung price ng high ng candle na to. 0.23017. I hope nakita nyo. Ngayon, titignan nyo yung low nito. Nitong candle na to, red. Yan yung L. 0.23017. Ayan, no? Ganyan ka-refine yung entry down to 1 minute. So, kung dyan tumapik yan, maganda sana, pero yung bumaba pa. Pero okay lang kasi hindi naman na-hit yung tight ng SL natin. So, nakikita nyo yung reaction ng price. Ito yung pinost ko na sinabi ko, umabot na to ng 9RR running. Ngayon, paano masabing 9RR to? Ito lang yung SL ko. Madali lang yan. Usually, mahirap gawin yan kung ita-times mo to. For example, ito yung SL mo. Kada ganun mo yan is nagpa-plus yan na nagpa-plus. So, 1RR, 2RR, 3RR, 4RR, 5RR, and so on. Pero mahirap gawin yon. Kaya ang pwede nyo gawin is sukatin na lang yung range tsaka sa leverage. So, tuturuan ko din kayo. From this entry price, tapos down dun sa SL, makikita mo na meron siyang 0.24. Okay? Ngayon, I'm not sure kung nakikita nyo yung calculator ko. Ayan. 0.24 times mo lang siya sa 50 leverage. Meron siyang 12. Okay? So, ibig sabihin, ang block na to is meron siyang 12. Ngayon, tignan naman natin yung measurement from here to my entry price hanggang dun lang sa all-time high. Meron siyang 2.37%. So, calculate ko, 2.37 times 50 leverage equals 118.5. So, sulat natin. 118. Yan na lang. So, ganito lang yan. Para malaman mo kung ilang RR yung nangyari dito. Yung 12, yung 12, i-divide mo lang siya sa 118. 118 divide 12 equals around 9.8 or 10 RR yung ginawa niya dito. So, imagine, ito yung sinasabi ko na kung yung risk-reward ratio ko is 1:3, 1:5, 1:10, tapos na dapat yung trade, ilang candles pa lang. So, kung 1:3, check ko lang 12, wait lang, wag na, baka malito kayo. Basta 1:3, baka dito tapos na yung trade. Diyan. 1:5, tapos na siguro dito yung trade. Dito. Okay? So, yon. Tinuturo ko sa inyo to para magkaroon kayo ng proper knowledge. By the way, this is not hype. This is an actual chart. Ngayon,
Nakita niyo yung reaction ng price? No BE, no partial, no manual TP, either SL lang or yung 37RR. Ngayon, makikita niya dito yung pagbalik ng price. Kinakabahan ba ako dyan? Hindi. Kasi naka-set up na yan. Paano ka kakabahan sa 2% compared sa 37%, 37RR na return? So, tingnan nyo, kahit bumalik yung price sa entry price, maganda yung pagkaka-react niya dito. Boom! See? Single tap pa rin. Ganyan kalinis ako mag-entry price. And nakikita nyo yun sa Telegram at saka sa iba kong content. Natatakot ba ako dito? Again, hindi. Paano ka matatakot? 2% lang yung mawawala sa'yo. 37 times return yung pwede mong makuha dito. Okay? So, yan yung kagandahan ng refinement and talagang may knowledge and understanding ka sa market. Hindi ko sinasabing pro ako magbasa nito. Ang gusto ko sabihin is inaral ko talaga yung refinement na ganito kasi nga gusto ko mag-capture ng higher RR. Ngayon, makikita niya dito na nag-react ulit si price more than pa sa inangat niya sa previous high. So, dito hanggang dito sa previous high, um, basahin natin. From my entry price up until here, 2.58. Calculate ko lang 2.58 times 50, 129, divide 12. Okay, 11 RR na yung inabot niya dito. Ngayon, ito na yung highest na inabot niya. Titignan ko kung hanggang ano yun, hanggang magkano. Ilang RR na. Yan, sinasakto ko doon. 3.63. 3.63 times 50x equals 181 divide 12. 15 RR na yon. See? Ganun yung 15 RR. Pero again, bakit hindi ko kinuha yung 15 RR? Kung napanood niyo yung previous video, yung first video, ang sabi ko, dun sa Binance, balik tayo sa Binance, etong first na setup na to, 15 RR na to. Which is, sabi ko, mababa. Kaya ni-refine ko pa siya sa 1 minute. Kasi dapat, syempre, swing ako, tapos, malayo yung target ko. Dapat lang minimum ko yung mga 15 to 10 below. So, imagine, e-executean mo to ng inaral mo, tapos, ni-review mo, nag-refine ka, nag-antay ka, kukuha ka lang ng 1:3 to 1:5. For me, hindi ako papayag. So, yan. Ngayon, ito na yung bumalik siya sa SL. Boom! SL siya, di ba? From 15 IR down to SL. So, 2% yung natalo. Ngayon, makikita niya dito yung proof na natalo tong trade na to. So, nandito tayo sa Bitonix, Kite, 1R. And dito, hindi nyo ma-fake yung proof ng exchange. Pumunta kayo dito, chart setting. Hindi ko alam kung ano exchange gamit mo. Pero meron ditong history. Sa akin, order field yung nangyayari. So, pag click ko nitong order field, makikita mo yung history ng trade. Ayan. So, wag nyo na to pansinin. Wag nyo na to kasi nandito lang tayo sa loob. Makikita nyo dito yung entry price ko. 0.23017. Okay? Asan yung SL ko? Ito. 0.22961. Ayan. Yan yung, ito yung 15RR kanina. So, again 0.23017. Yung exit, yung sell, 0.22961. Ngayon, kailangan nyo makita yung PNL para matali nyo kung talagang na-SL ngayon. Ito yung PNL. Yan. 0.23017, 0.22961. Okay? Clear tayo dyan. 0.22317 na SL, 0.22961. So, tapos. Coach, bakit may panibagong entry dito? Yan yung sinasabi ko nakalimit dun sa first video. Okay? So, pag pinasok ko to sa loob, makikita nyo yung single tap pa rin ng price. So, balik tayo dun sa Binance kasi dun natin yung pinasok. Binance. Ito yan. So, makikita nyo dito sa 1 minute again, ulit ako pumasok dito. Nakalimit. So, dito ako pumasok.
Yan, 0.22754. Ngayon, kailangan nyo mag-trade kung saan talaga kayong exchange. Alam niyo kung bakit? Kasi, bago pa tumatapik, tinanggal ko yung limit ko. Dahil pinasok ko siya sa Bitonix. So, tingnan nyo to 0.22754. Pag chinek ko to sa Bitonix, iba yung price niyan. Makita nyo na iba yung price nito sa 1 minute. Sa kabila, 0.22754. Dito, siya. 0.22761. Okay? So, hindi pa yan na-tap. Makikita nyo yung pag-tap dito ng market sa recent price. Boom! So, again, tinanggal ko yung limit ko dito. 'Di ba sabi ko sa first video, nakalimit ako. Tinanggal ko para mag-confirm kung magko-continue yung bullish. Pero dyan pa rin naman ako naghanap. So, makikita nyo yung entry price ko dito. Tapos yung SL ko, instead na dun sa ilalim, binaba ko na lang siya dito. Kasi clear na to. Makikita nyo ulit dito yung sweep. Sweep yan, malinis. Tapos, yung react ng price and shift niya. So, dahil down na to sa 1 minute, hindi ko na to pinasukan or eto. Dito pa lang pumasok na ako kasi supposed to be, yung limit ko, may hit na talaga nito. Inalis ko lang dahil nga naalala ko, sa Binance ako nagcha-chart, sa Bitonix ako nag-entry. So, pumasok ako dito sa red candle na to, and yung entry price ko, around, balik tayo sa uh, exchange. So, ito yung exchange. So, alisin ko muna to Yan. Yan yung unang entry ko, 22761, which is kinancel ko, di ba? Then, ito yung panibagong entry. Within the area pa rin. 0.22775. Saan ako pumasok? Doon mismo sa red. Diyan. SL ko, binaba ko na doon sa ilalim. Tapos, ang take profit ko is hanggang dito lang sa all-time high. Okay. Ngayon, para saan to? Bakit ko pinasukan ng panibagong trade? Para lang bawiin yung 2% ko na natalo dun sa 37RR. So, tingnan natin magkano yung nabawi natin. I-measure natin ulit. From entry price down to SL, 0.39, calculator, 0.39 times 50 equals 19.5. Okay? Ibig sabihin, kada nagda 19.5 yung price, may SL ako or nag-gain. Ngayon, measure ko yung from entry price up to all-time high nito, 2.67. So, calculate natin. 2.67 times 50, 133.5. I-divide natin sa 19.5. Ayun, 6.84. Ibig sabihin, 6 times return yung trade ko dito. Yan yung 1:6 na kung gusto, or almost 7, 1:7 na kung gusto mag-take profit agad, andyan yung early TP, which is minimum lang to. Makikita mo dito sa 7RR na binawi niya lang talaga yung 2%. Tapos meron pang 6x na return. Ngayon, proof na na-trade ko ito. 22774 at 23385. Ito yon. Ito yon. Okay? 22774, 23385. Ayan. So, dyan makikita nyo 6.82 or almost 7RR. Nagtali sa calculator mo. Tapos, yan, hindi mo mafe-fake yan kasi sa exchange yan. Yan yung sinasabing single execution. Makikita mo yan dito. Nawawala, di ba? And this is recorded. Paano mo ma-edit yan? Okay. Ngayon, running si Kite. Dalawang execution yun na yung isa nag-15RR, ito naman nag-7RR. So, from here, kung tinarget ko yung all-time high, 25RR lang. Kasi nga malaki na yung gap dito compared dito. So, I hope may natutunan kayo dito and marunong kayong mag-calculate
Kasi kung ganito lang magre-refine ka, tas yung SL mo is hanggang dito, ganyang kakapal, 2RR, edi sana nag-DM ka na lang. Okay? Kung ang kapal ng SL mo ng ganyan, dahil andito yung SL mo, sayang yung trade mo. Matagal tong trade na to para magkaroon ka lang ng 1.87 RR. I-maximize mo na ng ganito. That's what you call low risk and high reward. So, basta maganda yung pagkabasa mo sa chart, malinis na to, and I think ito pwede na siyang pumunta dito. If hindi pa to pumunta dito, baka mali na yung analysis ko. So, trade at your own risk and do your own research. Do not trade this, ha. Yun lang. See you ulit and bye-bye.